lahat ng mga civilian, naabot nila yung mga pangarap namin. Pasalamat kami dahil may barangay hall na. Alam na nung mga tao kung saan sila kukuha. Meron na kami ganito, gym. Ito yung dream natin na 5 years from now ay unti-unti nang may angat yung kabuhayan ng bawat pamilyang Bangsamoro. Pangarap noon, natatama sana ngayon. Tumutok po kayo ngayong hapon sa ating usapan. Ayaw natin yung pagdating ng panahon na wala ng isda. Sa aklat na lang. Serbisyo ng gobyerno na hangad, dahan-dahan nang natutupad. Ma-achieve natin yung prosperity na Alamin ang mga programa at proyekto sa inyong pamayanan sa Partners in Peace and Progress. Dahil ikaw, ako, tayo ay may mahalagang papel na ginagampanan. Tara, sama-sama nating itaguyod ang kapayapaan at kaunlaran. Partners in Peace and Progress. Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Dahil walang kaunlaran kung walang kapayapaan. Magandang hapon, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa ating programa ngayong hapon, ang Partners in Peace and Progress. Magandang hapon sa iyo, Napsi. Huh? Oh, bakit? Wala, oh. Isang maulan na hapon sa ating lahat. Kamusta po kayo sa ating mga Tibokers? Ayan, mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Kamusta po kayo ngayong hapon ng Martes? Sana'y nasa maayos kayong kalagayan, lalong-lalo na sa ating mga kababayan, mga Tibokers natin from Luzon. Kasi medyo malupit din yung dinanas nila sa bagyong Julian, Napsi, no? Yes, ma'am. So, take care po kayo kung saan man kayo naroon. Lagi po natin pakatandaan yung paalala po ng gobyerno at kahit sa ating mga sarili na kapag sa tingin natin alanganin na, kailangan na po nating lumikas, likas na po tayo. Bati ka muna, Napsi. Nauna na ako nag-chika, di ka pala nakabati. Sige, go ahead. Bumati ka na. Oo. Hindi, ikaw, bati ka muna. May mga babatiin ka ba? Bati ka sa ating mga viewers. Oo. Good afternoon. Ano naman ito? Good afternoon daw po, sabi ni Nap. Ayan, wala po si Bessie J at nandun siya sa Siargao. Nasa Siargao, ayun. So take care sa iyong travel, Bessie J, si Teacher Janos Paniago. Sana ay masaya ka dyan sa Siargao at iniwan mo kami dito sa programa natin. O, di ba? So ngayon ay October 1. Yan. Sa lahat po na nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong October 1, 2024. Happy birthday! Happy birthday! O, kailan ka ba pinanganak, Napsi? May 6, ma'am. May 6. O, advance. Happy birthday! O, advance happy birthday. So, sa lahat po na nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong buwan ng Oktubre. Happy birthday! At syempre, sa mga nagdiriwang talaga ng kanilang kaarawan today, October 1. Happy birthday! Oo. Ano daw yung ating katanungan, Jimwell? Kung ikaw ang ating tibok ng bayan, kung ikaw ay musika, anong genre ka at bakit? Bato yan yung ating natanong ngayon. Medyo light lang tayo kasi heavy yung ating PPP. So, October 1 ay ang International Music Day. Kaya kung kayo'y isang musika, anong genre ka at bakit? O, ayan. Sa ating mga katibokers, abay, tawag dito, mag-comment na kayo. Meron bang early commenter? Early commenter? Oo. Sige daw. Meron na? Ano bang mga pag-uusapan natin ngayong hapon, Napsi? Ayan. Ngayong October 1, International Coffee Day, International Music Day, World Vegetarian Day, Best Appreciation Month. Ayun. Yan ang mga pinagdiriwang natin today. International Coffee Day. Mahilig ka ba sa coffee, Napsi? Iced coffee, ma'am. Iced coffee. Sana all.
Sana all may iced coffee, di ba? Oo. Bakit iced coffee? Kasi Oh, yun bakit? yung bet ko, ma'am. Kasi malamig. Bet ko yung cold. Basta cold. So ngayon yung panahon, bet na bet mo dahil Yes, ma'am. cold. Ay, iba din. So, ano pa? So kung ikaw yung isang musika, Napsi, anong genre ka at bakit? Siguro, ma'am, rock. Bakit rock? Aba? Kasi parang yung buhay ko, rock lang. Aba? Ano yun? Simple but terrible or simple pero rock? Ganun ba yun? Simple pero rock. Simple Ikaw, ma'am. pero rock. Ako? Ay, maraming genre actually. Depende sa ano. Oo. Pero gusto ko lang yung ballad lang. Oo. Yung swabe lang, tamang-tama lang. Hindi naman, so pwede rin akong rock. Pwede rin akong ballad. Yan. Pwede rin akong reggae. Mga ganyan. Oo. Pwede rin akong jazz. Oo. Depende sa mood. No? So, kahit anong genre ng music, nakakasabay tayo dyan. Sana okay. Ay, nako, nakakaloka. Sige. So, ano kaya yung ating mga katibokers ngayong hapon? I-comment lang po at baka kayo ang manalo ng 100 pesos worth of load at 1 million worth of love. Ayan. Siya, sige. Buena mano na muna tayo. Huwag kalimutan na ating tibok ng bayan. Kung kayo'y musika, anong genre ka at bakit? At ngayon, simulan na natin ang ating usapin sa ating Partners in Peace and Progress. Tinanggap ng provincial government ng Maguindanao del Sur ang donasyong rubber boats at solar panels mula sa People's Republic of China. Itinurn over ng People's Republic of China sa provincial government ng Maguindanao del Sur ang donasyon sa lalawigan. Ito ay kinabibilangan ng mga rubber boats at solar panels. Ayon sa pamahalang panlalawigan, magagamit at makakatulong ang mga kagamitang ito sa mga mamamayan ng probinsya. Yun. Sana, Jimwell. Pakita natin, Jimwell. Ayan. So, yan po yung mga rubber boats at solar panels. Galing po yan sa People's Republic of China. So, donasyon ho nila yan sa provincial government ng Maguindanao del Sur. Yung rubber boats, lalong-lalo na kapag may baha, kapag ipakinabang talaga yan. Kasi pag sa rescue operation, search and rescue operation, kailangan na kailangan yan. And then, yung mga solar panels natin, kung para sa ilaw ho yan, abay, matagal nang ginagawa ng provincial government yung pailaw sa mga daan, yung street lights, di ba? Kung nagawi, yung buo pa yung Maguindanao Napsi, hindi pa naging Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, yan yung mga isa sa mga paunang proyekto ng provincial government ng Maguindanao del Sur ang pailaw sa daan. So kung magagawi ka ngayon dyan sa Maguindanao del Sur, makita mo na may mga ilaw na talaga yung national highways compared before, no, na medyo takot tayong bumiyahe. Pero ngayon, marami na pong mga ilaw yung daan. So, itong tulong na to, dagdag din, no? Para at least mas marami pang mga daan sa mga barangay, sa bawat bayan, sa lalawigan ng Sultan Kudarat ang magliliwanag. Dahil syempre pag maliwanag, ikaw nagmumotor ka. So anong fear mo pag madilim yung daan? Hindi ko makita kung may magdaan, may magtawid ba, ma'am? Or kung may makasalubong ba ako. Kasi may mga... May mga motor na walang... Yes, ma'am. Walang ilaw. Ilaw. True. 'Di ba? Akala mo wala kang sinusundan or wala kang kasalubong pero meron pala. Bulaga. So napaka-importante talaga para iwas disgrasya yung maliwanag na daan. So yan yung binigay ng People's Republic of China sa provincial government ng Maguindanao del Sur. Ulitin lang natin, prior to that, when it comes to solar panels, kung pailaw man yan, matagal na ho nilang sinimulan yan. Pero ito, dagdag tulong syempre. Ayan, good news yan syempre sa mga taga Maguindanao del Sur. Ang dami-daming mga magandang programa talaga ni Governor Bay Mariam Sangkay Mangudadatu sa Maguindanao del Sur na hino-hope ba natin, may hino-hope, ano bang, parang wini-wish natin na sana tularan din sa ibang mga probinsya.
Yun. So, anong mga programs ng Mag-SOAR ang gustong-gusto mo, Napsi? Unang-una, ma'am, yung balik eskwela nila, ma'am. Balik eskwela? Yes, ma'am. Kasi makatulong talaga siya. Kasi di ba, ma'am, iniikot nila yung mga schools. Oo, bawat and schools, yes. malaking tulong siya sa mga students, ma'am. Yun, di ba? At saka sa mga nanay din. Yes, ma'am. Di ba? Laking tulong pinansyal na mabawasan sa bulsa ng ating mga magulang yung kanilang balik eskwela program sa Maguindanao del Sur. Okay? So, sana'y marami pang donasyon yung darating. Yan. Sa mga LGUs natin dito sa Pilipinas. Okay, next. Anong pag-usapan natin, Napsi? Yung, yun ba yung payout? Yes, ma'am. Oo, bago yan, alam nyo ba yung buwan ng October, kung anong ibig sabihin? Ano ba yung ibig sabihin ng October, Napsi? Ano, ma'am? According to its origin, the name October, which we know as the 10th month of the year, means 8th month in the first calendar used in Rome, ancient Rome. 8th month, ma'am. Oo, yun. So, tawag dito, bakit ba siya, ano bang mga significant nung, ano ba yung zodiac sign ng October? Alam mo ba yung zodiac sign ng October? Hindi? Hindi, ma'am. Ano bang zodiac sign mo, Napsi? Taurus, ma'am. Taurus ba ang ano? Yes, ang tawag dito? Ang May. Yes, Anong May? Ano May ka? 6, ma'am. May 6. Sino ba may birthday ng May? Si Jerry Fondra, May 17. Yun. Scorpio daw kasi ang September 23 until October 22. Kasi ang October 23 to November 21 naman, parang hindi. Parang mali ito. Ano daw? Oo. October. November 26. So, Sagittarius ako. Yun. Siya ano kayang mga traits ng isang Libra or Scorpio. Pag-usapan natin yung mamaya. Next, anong pag-usapan natin, Napsi? Go, go, go. Para akong natutulog dito. Sige, go. Nagtungo si Senator Bong Revilla sa bayan ng Sultan Kudarat para sa AIX payout. Mainit na tinanggap ang senador ni Congresswoman Bay Dimple Mastura, Mayor Dato Tukaw Mastura at Vice Mayor Dato Shamim Birwar Mastura na kasama nito sa personal na pag-abot ng ayuda sa mga residente ng bayan. Ayan. So from Sultan Kudarat, let's go to Dato Udin. Diba? Kasi namigay din sila sa Dato Udin. Yes, sige ma'am. daw. Yan yung sa Sultan Kudarat muna. Diba? Idol ko si Kap. Idol mo ba si Kap? May gano'n, diba, na sitcom. Idol ko si Kap. May ganyan, no? Oo. Ba't di ka pumunta ng Sultan Kudarat, Nap? Taga doon ka man. Para makita mo si Senator Bong Revilla Jr. Next time. Next time. Okay. So, from Sultan Kudarat, siya ay pumunta saan? Ba't walang nag-comment sa atin? Sorry. Baka nahirapan sila sa tibok Kung ng anong bayan. genre. Or kasi dahil wala si Janos, walang mga estudyante ngayon. Siya, sige. So, from Sultan Kudarat to Dato Udin since what? Sige, Napsi, go ahead. Mainit rin na tinanggap ng mga taga-Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte si Senator Bong Revilla. Personal na ipinaabot ng senador ang tulong pinansyal sa mga benepisyaryo ng AIX sa bayan, kung saan 800 residente ang tumanggap ng cash assistance. Sinalubong ng cultural dance ng Sagayan. Ang pagdating ni Senator Bong Revilla sa bayan ng Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte, araw ng Lunes, September 30. Kasama ni Mayor Dato Lester Sinsuat at DSWD, personal na ipinamahagi ng mga opisyal ang tulong pinansyal sa mga benepisyaryo ng AIX. 800 beneficiaries ang tumanggap ng cash assistance, habang aasahan din ng mga infra projects na inaprubahan ng senador mula sa request ni Mayor Sinsuat para sa Dato Udin Sinsuat. Ayun. So at least, diba, birthday pala niya kahapon nung nag-ikot siya sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur.
So yan yung sa Datuo din, kung saan siya sinalubong ng Sagayan. Alam mo yung Sagayan? Ano yun, ma'am? Yan. Tama ako, di ba? Jimwell, yan yung Sagayan. Oo. So, yan yung isa sa mga favorite ko na katutubong sayaw ng Maguindanao. Oo, kasi parang basta may pag-ganon-ganon yan. Oo. So, yan. And then, from Sultan Kudarat to Datuo din, pumunta naman saan? Magsur. Okay. O sige, ano naman ang ginawa sa Magsur? Siyempre, AX pa rin yan. Mula sa Maguindanao del Norte, namahagi rin ng tulong si Senator Bong Revilla Jr. sa mga residente ng Maguindanao del Sur. Ito ay sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Payout. Nagtungo rin sa Maguindanao del Sur si Senator Bong Revilla Jr. para sa AX payout ng DSWD, katuwang ang tanggapan ng senador at ang provincial government ng Maguindanao del Sur sa ilalim ng pamumuno ni Governor Bay Mariam Sangki Mangudadatu. Isinagawa ang programa sa Dato Abdullah Sangki Sports Complex araw ng Lunes, September 30. Layunin ng nasabing programa ang makapagbigay ng serbisyong pinansyal para sa lahat, lalong-lalo na sa mga mamamayan ng probinsya ng Maguindanao del Sur mula sa iba't ibang sektor tulad ng LGBTQ+, ustads, barangay health workers at barangay peacekeeping action teams. Kasama ng senador sa programa si Governor Bay Mariam Sangki Mangudadatu, Mayor Suharto Alwali Mangudadatu. Dumalo din sina board member Bobby Midtimbang, Taharudin Mlok at Andrew Bangkulit para suportahan ang programa. Ayun. So, kitang-kita mo, pag mga ganyan, yung mga ganyang personality, nakatatak talaga sa puso't isipan ng mga taga Mindanao. Yes, Observe ma'am. mo ba? Bakit kaya, Napsi? Baka meron ka lang idea na gusto mong i-share. Bakit ba, ma'am? Oo nga, tinatanong ko, bakit kaya? Oo, Bakit tingin kaya, mo. Bakit? Kilala mo si Bong Revilla, di ba? Yes, ma'am. Bakit mo siya kilala? Ayun. Yung microphone mo, wala. Kasi artista. So, I'm sure nanonood ka ng mga movie niya, Napsi. Tama? Yes, Anong ma'am. favorite movie mo ni Bong Revilla pala? Favorite, ma'am? Oo. Wala. Pero nanonood ako, ma'am. Wala kang favorite Wala. niya, pero nanonood ka. Yes, ma'am. O siya, sige. So nakita natin kanina kasama niya mismo si Governor Bay Mariam Sangki Mangudadatu sa payout ng AICS, yung Assistance to Individuals in Crisis Situation, dyan po sa Maguindanao del Sur. Ito po yung, yung programa kung saan nanggaling yung pondo, but from DSWD, funded by the office ng senador. So, it's a joint effort. Siyempre, nandun din yung provincial government ng Maguindanao del Sur and yung Dato Abdullah Sangki. Tama ba ako? Kasi doon ginawa yung distribution ng cash assistance. So, marami po yung mga natulungan, daan-daan din or libo-libo yung mga residente na benepisyaryo po ng AIC sa probinsya ng Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur ang natulungan doon sa isinagawang payout kahapon. So sa lahat po ng mga nakatanggap, Congratulations. Sa lahat ng mga nakatanggap, gamitin ho natin sa maayos yung pera. 'Di ba? Kung saan man ho yan inilaan, para saan at para saan gagastusin, doon ho natin ilaan yung pera para naman, tawag dito, kumbaga hindi ma-defeat yung purpose. Bakit ka binigyan? So dapat gamitin sa tama at wag iwaldas. Parang ganon. Agree ka ba, Napsi? Ano yung, ikaw ba mawaldas, kuripot, o ano ba? Kuripot ako, ma'am. Bakit ka kuripot? Bakit? Siyempre may mga reason yan. Bakit kuripot ang isang tao? Anong reason? Masayangan ako maggastos kasi, ma'am. Kasi feel ko mas kailangan ko siya in the future, ma'am. Kaya wag muna magasto. Ayun. Ano naman yan? Thrifty, kumbaga, no? Ano lang, wais, parang ganon, pagdating sa pera. Hindi ka masyado tawag dito, hindi ka masyado nagwawaldas ng pera. Oo, siya, sige. Sige, kaya natin to, Nap. Go! O, ano nang sunod? Ba't wala talagang nag-comment? Saan mga estudyante ni Beshi J? Nag-Siargao din. Nag-Siargao din ba? O, dun sa ating mga
Tibokers, yan, from all over the country and sa ibang bansa. But yan ho yung napili namin because today is International Music Day. Diba? Tama ba, Naxi? Yes, ma'am. Ayun. So, dati, ang tinanong natin, kung ikaw ay gagawa ng kanta, ano yung pamagat nito at bakit? But today, kung ikaw ay isang musika, anong genre ka at bakit? So, yun. Okay, next. Anong pag-usapan natin? Mahigit 100 mag-aaral ng SKIA ang sumailalim sa Basic Entrepreneurship Development Course at Business Expense Savings Technique Training. Handog ng tanggapan ni MP Ishak Mastura. Ayan. Ayon sa tanggapan ng mambabatas, ito ay isa sa mahalagang advokasya para mamulat ang mga kabataan sa financial literacy, matutong humawak ng pera at mag-manage ng budget at pagyamanin ang kanilang kaalaman sa pagnenegosyo. Resource speaker ng training sina Miss Catalina Icalina at Abdullah Sumail ng Ministry of Trade, Investment and Tourism, BARM. Ayun. So sa binasa mo, Napsi, sa tingin mo malaking tulong yan sa mga estudyante? Yes, ma'am. Oo, bakit? Ikaw, personally? Oh, sige daw. Ano yung pinag-aralan? Ano yung training nila? Ha? Ano yung training nila? Ano? Sige. Basic Entrepreneurship Development Course at Business Expense Savings Technique. Oo. So, ikaw, kung sumailalim ka niyan, ano kaya sa tingin mo yung magiging impact sa iyo niyan? Oo. Sige daw. Siguro, ma'am, mas maging wais pa ako, ma'am. Talaga? Oo. Kasi? Kasi ganun talaga dapat, ma'am. Na maging ganun dapat? Matuto ka mag-manage ng pera mo. Hindi ka waldas ng waldas. Matuto ka, okay rin yung matuto ka magnegosyo, ma'am. Kasi yun. Kasi yun. Yun. So, yung training is about, again, ano nga yung training? Basic Entrepreneurship Development Course at saka yung Business Expense Savings Technique. I think yun yung kailangan siguro ng hindi lang ng mga mag-aaral, Lahat, kundi ma'am. halos lahat ng tao, lalong-lalo na yung mga nanay sa pagbabudget ho ng pera. O diba? Sa pagiging home manager mo or home supervisor mo. So, ikaw ngayon magbabudget ng gagastusin na pera for the week, for the day, or for the month. Kung ilan yung mapagkasya sa budget na meron ka. So, baka yung mga nag-aaral dyan, syempre tinuro sa kanila yung mga business expense savings technique. Baka naman kahit hindi yung sa negosyo, pwede rin pag-aralan ng mga ordinaryong tao. Yes, ma'am. Diba? So, dun sa mga sumailalim ng mga estudyante, malaking bagay ho yan para sa inyo. Dahil as early as kanilang edad at sa kanilang grade level ngayon, ay sumailalim na sila sa ganong klaseng training. So malaking bagay po yan. Siyempre sa pang-araw-araw natin, ituro nyo rin sa mga nanay ninyo or mga kapatid ninyo or mga uncle, auntie na may negosyo, kung ano yung natutunan niyo dyan sa seminar na yan. Kasi importante din naman yun, di ba? O siya, sige. So, sana maging wais din kagaya ni Napsi, itong mga estudyante po ng Sultan Kudarat Islamic Academy na nag-aral po ng Basic Entrepreneurship Development Course at nung, ano nga yun? Business Expense Savings Technique. Okay? Sige. Next. Namahagi ng bigas ang tanggapan ni MP Ishak Mastura sa 15 pamilya na nasunugan sa Rosary Heights 4, Cotabato City kahapon ng umaga. Personal itong ipinaabot ng mga kawani ng mambabata sa residente. Nagpapasalamat naman ang chairperson ng barangay sa tinanggap na tulong mula sa mambabatas. Ayun. So nakita mo yung sunog kahapon? Hindi. Doon sa RH4? Yes, ma'am. Oo. So, ano bang masasabi mo doon? Anong mga lessons learned pagka may nakikita kang mga ganyang insidente? Ano naman yung parang ano mo sa sarili mo?
Ma'am, nasama daw ang bahay nila Jeremiah doon, ma'am. Ha? Yes, ma'am. Nasama yung bahay nila Jeremiah? Yes, ma'am. my God! Sure ka? Tagalun. Saan pala sila? Doon, ma'am. Oh my God. Tapos, kamusta sila? Wala pa akong update sa kanila, ma'am. Sino nagsabi? Si Jeremiah? Nakita ko sa mga natin, ma'am, sa materials natin. Tapos, sabi rin ni Sir Rodney and Sir Oh Noel. my God. Oh, sad naman yun na balita. Well, I hope they're okay at walang nasaktan Yes, doon ma'am. sa pamilya nila dyan sa may General Luna. Actually, ano yan, kung hindi kayo familiar dyan, from Malibacao, doon sa may Kanto Luna sa Petron, pagpasok nyo dili-diretso, yung first na ikot, tama ba ako? Yes, ma'am. Oh, yung first na pakurbada dyan from Petron. So if sa National Highway, papasok ka ng Petron, dire-diretso. And then yung first na liko mo, doon, yung sa tingin ko nangyari yon, di ba? Yes, ma'am. Ayun. So, laging paalala po naman ng BFP, syempre, sunog yan, di naman natin yan gugustuhin, di ba? So, best practices at home, siguro, tanggalin lahat yung mga nakasaksak na mga appliances, yung mga cellphone charger na hindi naman ginagamit, tapos nakasaksak pa rin, di ba, sa outlet. So, tanggalin po yan. Yung mga electric fan, wag ho natin hayaan na magdamag na nakaandar, di ba, na umiikot. Oo. So, yung mga air conditioning natin. And then, pag-apoy naman, siguraduhin natin naka-off yung ating mga gas range or yung, di ba, lutuan natin para iwas talaga sa sunog, di ba? So, according to BFP, more than 10 families. So, nakita ko kanina 15. And yesterday, yung initial, pagtaya, no? Nasa more than 500,000 yung ari-arian na tinupok. Oo. So, si Noel, yung ating kasama dito, yung ating head editor, siya yung unang nag-inform sa atin sa GC about dun sa sunog. Siguro dahil talagang super lakas. So, nakita ko yung video, talagang malakas na yung apoy. Diba? Yes, ma'am. Sobrang kapal nung usok. Parang ang bilis nga nung buga. Pero mabilis din dumating yung Yung BFP. Bureau of Fire Protection, 'di ba? Pag easy access, kumbaga, yung accessibility ng lugar na hindi sila mahirapan pumasok, mas maganda kung ganon. Kasi lagi nilang sinasabi na kapag masyadong makipot yung daan, masikip talaga masyado, hirap silang hilahin yung kanilang hose, so mahirapan din silang pumasok. Tendency, umaakyat sila sa mga bubong ng bahay. Ganon. So, at least, hindi na lumawak pa yung sunog kahapon. But, syempre, nalulungkot tayo para dun sa mga nasunugan. Lalong-lalo na kina Jeremiah, na sabi mo nasama. So, yun yung mga tips lagi naman na paalala po sa atin ng Bureau of Fire Protection. Yung mga good practices at home, especially pag umaalis tayo ng bahay, yung iron, di ba? Yes, ma'am. Baka kasi naiwan, nakasaksak, or di ba, ganun. Ikaw ba sa bahay nyo, Napsi, ano yung mga best practices ninyo sa bahay? Sa bahay namin, ma'am, laging naka-unplug din talaga yung mga appliances, or Oo. kung ano-ano. Tsaka kasi, ma'am, laging walang tao sa bahay. Oh, Yes, ma'am. sige. Pero di ba may tao naman si tita mo doon pumupunta? Nasa Manila na siya, ma'am. Nasa Bumalik Manila na siya Yes. ngayon. Nasa amin na si Momo. Yung aso? Yes, ma'am. Sinama sa Manila? Nasa amin na, ma'am. Aso Nag-uwi na bumalik siya. na uli, yung Yes, ma'am. husky. Sige, dalhin mo na dito para happy na si Sam. Diba? Meron na akong, naalala ko yung liwat na brown husky. Diba? Kasi puro black. Siya na nag-iisang brown. But anyway, next, anong pag-usapan natin? Bagyong Julian. Meron pa ba? Yung Bagyong Julian. Julian. Oo. Tingnan nga natin, ano pa bang meron? Sige, go. Ganap ng super typhoon ang bagyong Julian o Kraton. As of 4 a.m., namataan nito 205 kilometers ng west-southwest ng Itbayat, Batanes. Ang lakas ng hangin ay umaabot ng 185 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 230 kilometers per hour. Kumikilos ito west-northwestward.
Ayon sa Pag-asa, pansamantalang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Julian. Ngayong araw din yan. At babalik din ito sa loob ng PAR araw ng Miyerkules. So tomorrow. So, ba't siya lalabas? Parang mamamasyal muna siya saglit, tapos babalik siya. Ba't pa siya babalik? Huwag ka nang bumalik po. Please lang. Diba? Kasi nakita mo yung mga videos and photos na sinalanta nung bagyo na yan. Malakas daw ang ulan sa ma'am? Saan? Sa taas. Saan taas? Doon? Sa taas? Okay. O, sa somewhere in Luzon, Yes, diba? ma'am. Yung Batanes Group of Islands, alam naman natin na lagi talagang binabayo ng bagyo ang Batanes. So, affected din dyan. Nakikita natin yung mga videos sa Metro Manila, may mga walang pasok na lugar because of heavy rain na nararanasan nila. So, yun. So, ingat-ingat po tayo dahil babalik pa siya ng PAR bukas. Bakit daw NAPSI? Anong dahilan? Iikot lang ganun. So, magbabalik siya? Magbalik lang din. Gusto daw lang talaga niya. siya, ma'am. Trip niya lang. Oo, trip lang yan bumalik. Grabe naman yun. Siya, sige. Ano pa? So, mag-ingat po tayo dyan, ha? Sa ano? Ayaw talaga nila mag-comment. Oo. Nahirapan mo sila, ma'am. Ha? Mahirap ba? Dapat si Janus kasi nagtatanong, saan ka ba kasi Beshi J? Ayun. Ayun. So, i-share lang natin kung tapos ka na NAPSI, no? Yung mga famous birthdays in October. Happy birthday! Christopher Columbus. Yan. Happy birthday! October 31st, 1451. John Adams, diba? October 30, 1735. Happy birthday! Theodore Roosevelt, October 27, 1858. Kilala mo si Theodore Roosevelt? Hindi, ma'am. President ng United States. And then, Mahatma Gandhi, October 2nd, 1869. Si Dwight Eisenhower ay pinanganak din po sa buwan ng October, October 14, 1890. Yun. Alam niyo din ba na sa buwang ito, ang Statue of Liberty was originally designed by Frederick Bartholdi. Ayun. Buwan din ng October. October 28, 1886. Okay. And then, ano to, masyado tong American. Okay. Uy, October 24, 1945, the United Nations is founded. Alam mo yung mga NGOs ngayon, di ba? Or United Nations, di ba? Karamihan galing dyan yung mga NGO. So, meron tayong UNDP, United Nations Program, yung mga ganyan. Meron, basta madaming program. Oo. Ano pa ba? Animal October ba? Ang Hunter's Moon. Abangan natin kung mangyayari. Oo. So, yun. Ano pa ba? Basta today, National Vegetarian Day, World Teachers Day, World Smile Day, World Animal Day. Yun yung mga ano natin, mga significant events and celebrations sa buwan ng October na. Okay ka ba doon o hindi ka okay? Okay ako, ma'am. Oo. Ano yung gusto mo doon sa mga celebration na binanggit ko? World Smile Day. Kasi dapat laging nakasmile. Diba? Oo, Napsi? Yes, ma'am. Oo, tama naman talaga. Ayan. So, parang hindi man tayo, ano ngayon, productive. Oo. Wala talagang sumagot. Ba't naman prinevent mo yung prinuhibit mo yung mga estudyante mo, Beshi J, na mag-join today? Ikaw talaga, kakaloka. But thank you so much sa ating 765 na views in 30 minutes. And then we still have 9 live viewers ngayon po na nanonood sa atin. And magandang hapon. May mga pabati po ba kayo? Or kung wala, ikaw Napsi, ano?
Okay, ma'am. Okay na, ma'am. May pabati ka ba? Okay na ako, ma'am. Sa mga kababayan mo dyan sa ano, ang dami namang likes. O, ang daming likes. May nag-comment ba? Antayin natin mag-comment yung mga katropa mo. Ayun. Uy, today pala yung start ng filing ng COC. Diba? Yon. So nakita natin kung kayo'y taga Cotabato City, mayroon po tayong rerouting na ipinatupad yung ating traffic management unit in coordination, of course, ng ating mga troops from Philippine Marines, Cotabato City PNP, with regards po dito sa measures na kanilang ipinatutupad papasok ko ng BGC compound. Yung BGC po ang Bangsamoro Government Center. So nakita natin kanina, may mga nakaumang na tangking pandigma, di ba? Nandun yung puwersa ng Philippine Marines at Philippine National Police dito sa Cotabato City. And then, masusi pong ini-inspeksyon yung papasok ng BGC compound. So, good thing, Napsi. Ayan, kita natin yung troops ng Philippine Marines. Meron pa silang mga vehicle dyan aside dun sa, tawag doon, aside dun sa tangkeng pandigma, ay meron pa silang mga ganyan, mga vehicle. So, naka-standby yan sila dyan as early as 5 or 6, kung di ako nagkakamali. So, yan yung mga tangke, naka-station po yan, sa loob ng BGC compound, sa labas ng BGC compound. So, yan po ay mga measures na security measures ng ating authorities para matiyak na maging payapa, maayos yung paghahain po ng Certificate of Candidacy simula ngayong araw hanggang sa October 8. Oo, so ang good news, sabi ko, dahil dati unang pinag-usapan close talaga yung papasok ng BGC. Pero ngayon, according to Mr. Rodney Ontolan, yung isang lane ay talagang inilaan para sa mga motorists going to ND Village. So kung papasok ka ng area na yan, pwede. Pero for sure, walang parking. Dire-diretso lang siguro. But kapag palabas ka ng ND Village, hindi ka na pwedeng bumalik dyan sa ORC, sa may BGC. So lalabas ka dun sa may City Hall. So sa may urban area ka lalabas. 'Di ba? So iikot ka ngayon ng village, ganyan. Pagbalik mo, hindi ka na babalik sa BGC. Doon ka na dadaan sa may urban poor, and then lalabas ka doon sa National Highway tapat po ng City Hall. So clear po 'yan. No, na gano'n yung magiging sistema nung ating yung daloy po ng mga sasakyan, because talagang pinaghandaan po ng ating authorities itong paghahain ng COC na nagsimula ho ngayong araw at magtatapos po sa darating na October 8. So umaasa ho yung lahat with all the preparations, ika nga, na maging maayos, matiwasay, orderly, yung gaganaping paghahain ng COC. So sa lahat po ng maghahain ng COC, pwede ka pang humabol na hanggang 8 pa naman yon. Sige, ma'am. Oo. For Cotabato City, doon po kayo maghahain sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex. And for the provincial posts ng Maguindanao del Norte, doon po kayo sa tanggapan ng COMELEC Maguindanao del Norte sa kanilang COMELEC office sa loob ng BGC. Yung municipal posts naman, from mayor down to councilors, doon kayo maghahain ng COC sa respective municipal election office ng bawat bayan. Yon. So clear yon, Napsi. Yes, so kung ma'am. ikaw sa Sultan Kudarat, doon ka maghahain sa Sultan Kudarat. Sige, ma'am. Pero kung para sa province ka, meaning governor, vice governor, and board members, doon ka sa COMELEC office dyan sa loob. Sige, doon ako, ma'am. Doon ka. Anong tatakbuhan mo? Kakaloka ngayon yung mga di ba? May mga ganito, biglang nagbago, biglang na ganyan, biglang na ganito, biglang ganyan. So, ang will na lang po ni God yung masusunod. Alam kong maraming nalilito base sa mga information na kukuha din natin, no? Kakaloka talaga. But anyway, good luck sa lahat po ng mga kakandidato sa 2025 national and local elections. So yan po yung ating
talakayan ngayong hapon, bagamat medyo marami-rami, ayan. Kasi namin inakala na wala si Bessie J. Parang nanginayang naman ako na iwanan natin itong mga live viewers natin ngayong hapon. But time check, it's now 4:16. Asahan ko niyo bukas, panibagong impormasyon ang aming ilalahad, ibabahagi para po sa inyo. Lalong-lalo na dun sa ating mga beneficiaries ng iba't ibang programs ng government dito sa BARMM. Kung wala ka batiin, Napsi? Wala na, ma'am. Paalam ka na. Okay na. Oo. Sige. See you again tomorrow, same time dito lang sa programa ninyo. Programa nating lahat ang Partners in Peace and Progress. Treat yourself to a guilt-free indulgence. The healthiest, the most innovative, and delectable avocado treats from Avocadoria. Now swirling in Cotabato City. Try their best-seller Avocado Lover. If you want to shake the heat off, try their Avocado Dark Chocolate Shake, Avocado Coconut Keto Milkshake, and Avocado Barley Shake. Blow off some steam with their light ice cream and Avocado Señorita Drumstick, Avocado Ice Cream Cheesecake, Avocado Century Ball Ice Cream, and Dark Mocha Avocado Praline Cake. Also available, Nachos Beef Guacamole. Spread sweetness and happiness with Avocadoria. Now swirling at Branch 1 City Mall, Cotabato. Open from 9 a.m. to 8 p.m. Branch 2, Notre Dame Avenue, Cotabato City. For orders and deliveries, please call 0995-965-6755 or 064-421-5921. Craving a perfect cup of coffee, a refreshing sip of tea, or a scoop of heavenly ice cream? Look no further than Black Scoop Cafe in Awang Tatuodin Sinswat, Maguindanao del Norte. Our exclusive drinks are expertly crafted to leave a distinct mark of quality in your mind. With a passion for branding, we put our heart into every detail, ensuring an unforgettable experience for you. Indulge your senses and elevate your taste buds with our wide selection of artisanal coffee, exquisite tea blends, and irresistible ice cream creations. Every sip and scoop is a masterpiece, handcrafted to perfection using the finest ingredients. At Black Scoop Cafe, we're passionate about bringing you the best of the best. Visit Black Scoop Cafe, the ultimate destination for coffee connoisseurs, tea enthusiasts, and ice cream lovers. Find us in Awang Tatuodin Sinswat, Maguindanao del Norte, and experience the joy of exceptional flavors that will leave you craving for more. Black Scoop Cafe at Rad Arcade, Awang Branch, Tatuodin Sinswat, Maguindanao del Norte. Elevate your coffee, tea, and ice cream experience today. Naghahanap ba kayo ng abot kaya at sulit na car service center? Well, finding no more dahil sagot kayo ng Elite Auto Hub. Elite Auto Hub offers the following services: car wash and motor wash, buffing, waxing, auto detailing, steam cleaning, asphalt removal, collision repair, automotive insurance claims. Habang nag-aantay naman kayo, pwedeng mag-relax sa kanilang Decaf Coffee Shop. Enjoy their hot drinks, iced coffee, at iba pang mga inumin. At kung medyo feeling hungry, they also serve all-day breakfast meal, rice bowls, at appetizers. Elite Auto Hub, located at Doña Teresa Street, Poblacion 4, Cotabato City. Open from 8 a.m. to 6 p.m. A healthy living starts with healthier teeth, and
Happy Teeth Dental Clinic is happy to serve you. They offer dental consultation, oral prophylaxis or cleaning, fluoride application, tooth restoration or pasta, diastema closure, veneers, tooth extraction, third molar surgery, or odontectomy. Well, worry no more of your denture because they also offer plastic denture, Flexit, casted glass, metal framework, porcelain fixed denture, E-Max crowns, and zirconia crowns. For other services, they also offer root canal treatment, periapical x-ray, bleaching, whitening, conventional orthodontic, self-ligating orthodontic, ceramic orthodontic, myofunctional orthodontic, conventional retainers, lingual retainer, mouth guard, space maintainer, palatal expander, and inclined plane. Visit Happy Teeth Dental Clinic at their maternity branch, Cotabato Puriculture Center, and General Hospital Foundation, Don Rufino Alonso Street, Cotabato City, and at their Almonte branch, Unit 1, 2nd floor, H&J Building, Almonte Street, Cotabato City. For appointments or consultations, you may call or text 0926 2364862 Maternity Branch or 0936-9569-694 Almonte Branch. See miracle in life every day. Smile. Don't forget, healthy teeth, happy teeth. Visit Happy Teeth Dental Clinic now. Get pumped for the ultimate family escapade at Blue Palm Mountain Resort, where every moment is a thrilling adventure waiting to unfold. Nestled in the heart of Sitio Abacanhan, Barangay Kabaruyan, Libungan, Cotabato Province. Immerse yourself in the world of relaxation and non-stop fun, meticulously crafted to meet your every desire. Since its inception on November 2020, Blue Palm has been your go-to for making unforgettable memories. From delectable dining experiences to heart-pounding adventures and tranquil retreats, Blue Palm promises an all-in-one package of excitement and enjoyment. Your dream vacation begins right here. Pick from the vibrant Parkada room, the cozy family room, the spacious glamping rooms, the luxurious suite room, or the lavish premium suite room. With transparent pricing and unbeatable value, your ideal escape is closer than you think. Thrill seekers, rejoice! Feel the rush of archery and immerse yourself in the refreshing greenery that surrounds you. Prepare your taste buds for a culinary voyage of Blue Palm Mountain Resort's Azure Restaurant. From the sizzle of our must-try sizzling chicken steak and sizzling fish steak to the savory goodness of our Blue Palm garlic oyster chicken. Each bite is a tantalizing experience. Don't miss out on our delectable Maranao-inspired chicken piaparan, served in a distinctive bamboo style, or the ever-popular Blue Palm Chicken Buffalo Burger, the perfect snack for any occasion. Experience a culinary journey like no other, only at Blue Palm. Ready to kick off your exhilarating journey? Secure your spot at Blue Palm Mountain Resort today and embark on an adventure filled with luxury, thrill, and please. Blue Palm Mountain Resort, where every moment transforms into an adventure. Mabuhay, Blue Palm!
Sa STI, high-tech ang facilities. May real-life training at pwedeng mag-aral anytime and anywhere to make students job-ready. Para sigurado ang future mo, choose STI.